Sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng Pilipinas, lumago pa rin ang ekonomiya ng bansa na mas mabilis pa kumpara sa mga karatig bansa sa Asya. Mula 4.3% noong second quarter, naitala ang 5.9% na paglago sa ekonomiya nitong third quarter ng 2023. Mas mabilis ito kumpara sa paglago ng ekonomiya ng Vietnam, Indonesia, China at Malaysia. Isa sa mga dahilan sa paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang mas mabilis na paggastos ng gobyerno sa kanilang mga alokasyon sa national budget na naitala sa 6.7% nitong third quarter mula sa negative 7%. Overall, government spending contributed to 2.1 percentage points or 36% of the observed 5.9% GDP growth. We hope to maintain this momentum for the remainder of the year and the years to come. Pero sa kabila nito, humina ang household consumption sa 5% nitong third quarter mula sa 5.5% sa nakaraang quarter. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang mataas na food inflation ang dahilan kaya humina ang domestic demand o ang paggasta ng mga mamamayan na siyang pangunahing nagpapagulong sa ekonomiya. Layo ng gobyerno na maabot ang full-year target na 6 hanggang 7% na GDP. Upang maabot ang nasabing target, kinakailangang maitala ang 7.2% na GDP sa huling quarter ng taon. Kaya ani Balisacan, nakatutok ang gobyerno sa pagpapalago ng consumption spending sa pamamagitan ng mas pagpapabagal ng inflation sa mga susunod na buwan. Inflation is key to the revival of robust growth in consumption spending. And so the focus is ensuring that decrease in inflation reported for the October 2023 will be sustained in the coming months. Samantala, nakakasigla rin ani Balisacan ang ulat patungkol sa pagbuti ng kalidad ng mga trabaho nitong Oktubre. Aniya, nakatutok ang gobyerno sa pagpapadami ng mga mamumuhunan sa bansa upang makalikha ng mas maraming trabaho na may mataas na kalidad at mataas na sweldo. In the longer haul, what we want to happen is that investment must increase substantially, and that's why the economic team is so focused on seeing the economy attracting more investors, whether domestic or foreign. Because the only way you can continually improve the quality of employment is that investment is increasing.